Okay, update tayo mga absat. Nako po. Last night ngayon ni Mima. Oh, really? Ala, BF ni Mima, tanim ng sindikato. Mga vloggers, pinuntahan ng PNP. Ano? Si Ballpoint, pairam nga to. Smooth or bold? Teka, Whatever the choice, masters go for Nescafe Gold. So do we choose this, class? For the sake of memes, no? Or thief tayo? So ayan mga pre, magandang araw po sa inyo. Tol, makiki-update At lang eto ako, na po, no, meron lang akong gustong talakayin ngayon mga pre, no. Bilisan About natin po to. ito sa kay Mima Alicia, sa 40 days po ni Mima Alicia, no. mamaya na yung last night yun na na. Last night mamaya. Gusto ko lang talakayin din po yung yung boyfriend po ni Mima Alicia. Kasi ako'y talagang Figure woman, shout nagdududa out. po Carla Alejo, shout dito out. sa kinakasama po ni Mima Alicia mga pre. Oo. Kasi may kakaiba eh. May kakaiba po dito sa kanyang boyfriend, ano? Ooh. Saan na ba yun? Pakita ko lang yung mga videos, no? May mga videos sila dito eh. Sige tol, makiki-update na ako. Kasi hindi po ako kumbinsido mga pre na ito'y lalaki. Okay. Hindi ko naman sa inuhusgahan yung tao, pero may napansin kasi kami. Hindi lang po ako ha. May napansin kami. Message ko lang si Ballpoint. Ah, Tol, makiki-update ako sa iyo ha. pwede ko ba ito ipakita dito? May halik eh. Hinalikan ni Mima eh. Tapos yung boyfriend parang nandidiri. Alam mo naman yung bakla. Wala akong problema sa mga bakla. Pero alam po natin ang bakla, minsan nandidiri po sa babae. Pero mukhang tinitiis ng boyfriend yan na to, no? Hanap tayo ng ibang video. Gusto ko yung ano. Hanap ako ng ano, ng Pansin niyo to. Pansin niyo po ito. Pakita ko to sa inyo ha. Ew. Ganyan na lang muna. Oh. Kasi pangit eh. Yakapan. Okay. Pakita ko lang po sa inyo ito mga pre. Bakit nagdududa po tayo? Uy, pwede palang ganyan? Play ko lang po yung video ha. Pansinin niyo yung galaw ng lalaki ha. Pansinin niyo. Yung tawa niya. 'Di ba? Yung the way siya tumawa, yung actions ng mga kamay niya. Pakinggan niyo ha. Alo? Ano yun? Ay ano si Mima dito? Nabutol. 'Di ba? Nabutol. Hindi ka pa nakabakan sa ganito, baby. Bakla. Bakit parang iwan mo ng ano? Ano? Lambot? Mamaya may sasabihin ako. Panoorin lang muna natin. Nagbabaklang-baklang anong pumunta. Last na to, kailangan hindi ka makilite. Wala pa nga eh. Oh. Hindi. Ayaw, bakla talaga. Pagmasdan niya yung mukha niya. Buisit na buisit ako sa pagmumukha ng taong ito eh, no? Wala pa nga eh. Oh. Asaw, no. Baby. Hanap tayo ng iba, mga pre. Hanap tayo ng iba. Focus po kayo sa mukha ng lalaki. Mukhang endangered na mukha to ha. Nag-iisa lang talaga sa buong planeta. Okay, pagmasdan nyo. Yung actions niya, pag kumakanta siya, pagmasdan nyo. Alam ko yung bakla eh. Ganito. Lumisan ka. Yung pag ganyan-ganyan ang liig nila. Kaya pagmasdan yung liig, di ko kasi kayang gayahin eh. Mga bakla lang nakakaano niyan. Pagmasdan nyo. Shoutout sa mga nanonood sa akin bakla ha. Ay, confirm nga po. Anong tingin nyo dito? Kung bakla po ba o hindi? Pakinggan nyo. Sa tingin nyo, bakla ba? Sabihin ako. Ano sa tingin niyo, Mabsat? Yung mga ganun-ganun, di ba? Ayaw lang kasi na Dapat kasi namamati ka, basi ka isdan. uyasa ka. So, yun lang, no? Hindi ko napabain. Pero, yun na nga, masasabi ko dito. Ito ha, base sa aking obserbasyon, base sa aking pananaw sa boyfriend ni Mima, ito ay nagpapanggap. Okay? Na lalaki. Hindi ko alam, bakit hindi napansin ni Mima to? Ha? Nagpapanggap lang. Kasi siguro, ewan ko saan sila nagkakilala, kung online ba o sa paglabas-labas ni Mima, no? Sa gabi. Feeling ko sa gabi.
Kasi si Mima mahilig mag inom-inom eh, di ba? Feeling ko, dun, sa isang inuman na yon, pinagmamatyaga na siya na, uy, ito yung maganda to ito yung target ko. Panggap akong lalaki ngayon. Panggap akong lalaki, ligawan ko to. Hanggang saan naging sila na? Ito ay base lang sa aking, niligawan, naging sila. Hindi ko maintindihan kay Mima. Bakit hindi niya nakilatis to? Naktay tayo dyan, trigger woman. Diba? Kasi simula po nung nag-Boracay kami, lumalayo na si Mima. Nilalayo na po ng taong ito si Mima sa grupo. Nilayo na, ayun na, doon na nagsimula. Tandaan niyo po, itong lalaking ito walang trabaho. Palamunin lang po ni Mima. Diba? Asa lang po kay Mima. Si Mima po yung gumagasto sa lalaking ito. Ay, grabe. Paldo ah, And then, paldo. yung lalaking ito, di umano, may kaibigang mga sindikato. Diba? So yung Yun sindikato na lang. yun, kaibigan di umano ng taong ito, Agoy. boyfriend ni Mima, sabi, mangungutang daw yung kaibigan ito, may tubo daw. Okay? Tapos, yun na nga. Hindi ko na ulit-ulitin pa yung kwento, ganun na yung nangyari. Si Mima po ang inutangan ng sindikato. Take note lang, ha? I-confirm ko lang yung 6 million na sinabi ko. Ang kumpirmado po, 8 million pesos po yung nautang kay Mima Alicia. Kasi ganito po yan. Si Mima Alicia, nagpautang. Okay? 1.5 million, pinautang. May tubo, 12%. Sa loob lang ng isang linggo. Nakatanggap naman si Mima ng tubo, 12%. Another linggo, 12% na naman. Pero hindi alam ni Mima, pera lang niya pala yun. Yung percent na yun. Tapos mangungutang na naman yung scammer, paulit-ulit hanggang umabot ng 8 million pesos. Sino yung sindikato na yun? Kaibigan nito. Di umano ha? Eto, Oh. Parang- tanim siya na nagpanggap lang na lalaki, ligawan si Mima kasi pera ni Mima yung target. So 8 million pesos. Ngayon, saan po galing si Mima ng 8 million pesos? Si Mima po dahil nakikita niya po yung porsyento na pumapasok sa kanya, linggo-linggo, malaking pera. Si Mima po ay nangungutang sa mga kaibigan. Which is, pinapautang din naman po si Mima. Hindi ko na isa-isahin kung sino yung mga kaibigan niya. Basta nangungutang sa mga vloggers, sa mga kaibigan. Kasi, pinapaikot ni Mima yung pera. Hindi alam ni Mima, yung pinapautang niya, yung doon din kinukuha yung porsyento na binibigay sa kanya. Sindikato nga ni. Diba? Oh. Akala ni Mima, tubo talaga yung porsyento, pero hindi. Eto na, nung nakatunog na po si Mima, maniningil na si Mima ng pera niya na 8 million pesos, doon na nagsimula yung plano. Nakatunog na to. O, sige na. Trabahuin na to. Parang ganun po. Okay? Nakakapagtaka. Eto pa. Si Mima, pinatay. Talagang hindi po bubuhayin talaga. Pero yung boyfriend niya, pinatamaan lang sa mga parte ng katawan na hindi ka mamamatay. Yeah? Tapos, nung tatanong-tanongin na, syempre, ilang araw na, nasa hospital tong boyfriend. Nung tatanungin na siya ng pulis, nagtutulog-tulugan. Oo nga, Tulog-tulugan po ilang siya. araw na nakatulog. So sabi ko nga sa inyo, ang theory ko dito, siya ang tinanim ng sindikato. Tinanim siya. Okay? At eto, may nabalitaan tayo mga pre. Yung 7 may nahuli daw kung 7. Na mga basta may 7 Sandel kung nahuli. Dilim, Abangan nyo shoutout lang po sa ka balita. Sandel Dilim. Ayaw ko naman pangunahan. No? May 7 nahuli. Ewan ko, ipipress ko niya yan. Tingnan natin. Hindi naman pwedeng padalos-dalos ng press ko. Kailangan planchado yan. So, abangan po natin mga pre. May 7 nahuli. And then eto, nagtutulog-tulugan daw po. Diba? Hindi, pag tinatanong ng pulis, di sumasagot, may tinatago. At eto pa yung matindi mga pre. Eto pa yung pinakamatindi sa matindi. Siyempre, close sila ni Mima, magjowangan eh, di ba? Alam niyo yung anong posibleng mangyari. Kasi dahil magjowa sila ni Mima, posible din pong ang mga vloggers na malalapit kay Mima Alicia ay alam niyo na, manganib po yung buhay. Posible po ha. Bakit? Kasi malamang close sila ni Mima. Malamang identified ng baklang to yung mga vlogger na malalapit kay Mima. Malay ba natin, kinanta dun sa mga sindikato na yun. O hindi natin alam kung anong plano nila. Diba? Posible po na damay kami dyan. Oo. Yun Kaya yung nga, sinasabi damay ko, din diba? si Maestro dyan. Diyos ko O, Lord. kasi nagtataka ko dito sa lugar namin mga pre. Sabihin ko ba? Nagtataka po ako. Pero ito, Sabi ni Sir Tony, ginamit lang talaga ng bakla si Mima
dapat na makulong. Ang problema sa Leonardo tuloy, Sir Tony, hindi ko sure kung nasa hospital pa to kasi nung last week nung nandun ako kay Mima. Balita ko dito kay Ballpoint tsaka kay Nyolo, naka-confine pa din. Naka-confine pa din itong kalibin niyang boyfriend. Kasi nga nabaril dito sa balikat tsaka sa paa. Pero hindi makapagsalita. Pwede ba yun? Ang tagal-tagal na ilang days nang lumipas, 4 days, 5 days na, hindi pa rin nakakapagsalita. Binaril sa paa, binaril sa balikat. Hindi pa rin makapagsalita. Ewan ko lang ngayon kung nakakapagsalita na kasi nasa Samar. Last night ngayon ni Mima, Mabsat, last night niya ngayon, bukas ang libing. So ang nandun, ang pinaka-update natin dyan, si biyahe ni Koy, siya yung nandun sa bahay ni Mima. Sige tuloy, Kabsat, Ballpoint, pasok. May, ang tagal kong nakatira dito eh. May isang motor na naka-helmet siya, naka-jacket, dead-end na to dito sa amin. Sabi yung pinakadulo. Pero ewan ko lang, makalabas ka ng kasi walang ibang labasan dito. Lahat ng mga bahay dito may mga baril po yan. Okay, kasi malaking negosyante po yung nandun may mga negosyante dito, no? Iisang lang, kalsada lang yan, papasok sa amin. May isang nakamotor, naka-helmet. Kumakain ako eh. Alam niyan, dead-end na. Dumiretso pa talaga doon. Sa amin. Nakamotor, naka-helmet, naka-jacket, kompleto. Tapos, dinaanan akong ganyan. Biglang balik. When we knew this map was going to be based in China, 4 of us actually went there to experience it first. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Ano to? Nagmamatsyag? Biglang balik. Kasi dito sa amin mga pre, wala na pong nag-helmet dito. Kasi dead end na nga, di ba? Tapos, wala na pong nag-helmet. Pag may magdadala nga ng dito, mga Shopee, hindi po sila nag-helmet. Okay, wala namang huli dito. Hindi ko sa kinukonsente na huwag kayong mag-helmet pag nag-drive kayo. Pero sa nakikita ko dito sa tinagal-tagal ko, ganun po sila. Hindi na nag-helmet. Kasi, bakit ka pa mag-helmet? Dead end na nga. Tsaka, na talaga? Oo, papasok na talaga sa amin. Diba? Gulat ako. Sabi, lakas ng loob nito lakas ng loob na magpasok-pasok dito sa area na to. Pero hindi nyo po ba alam na lahat po ng vloggers ngayon, okay, ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit dito po sa amin, kagrupo ni Boss Mike Cervera, ay ang kapulisan, okay, pinuntahan po isa-isa yung mga vloggers sa bahay. Okay, kasi sinisecure po ng kapulisan yung safety po ng mga vloggers kasi itong nangyari nga po kay Mima Alicia. So lahat po kami pinuntahan ng pulis sa bahay para ma-secure po yung kaligtasan ng bawat isa sa mga vloggers. Palakpakan po natin ang Pangulo. Diba? Palakpakan po natin ang Pangulo kasi, alam mo yun, ayaw kasi ng Pangulo ng mga patay-patay na yan. Diba? Ayaw po ng Pangulo ng karahasan. Diba? Ayaw po ng Pangulo na may mawawalang buhay. Kahit mga didilis, ayaw po ng Pangulo na mamatay kayo. Kasi buhay pa rin ng tao yan, diba? So yun po, yung sa akin mga pre. Palakpakan po natin si PBBM. Kasi nagpadala po ng vloggers. Malamang si PBBM yung gumawa nito kasi, 'di ba? Gulat na lang kami. Alam nga naman si Sara. Gulat kami, sabi ko, full support kay Mima, ang Pangulo. Tapos sa mga vloggers na sumusuporta sa kanya ng organic, andyan yung support niya kasi syempre buhay pa yung pinag-uusapan dito, 'di ba? So yung mga kapulisan pumunta po sa bahay, yun na nga, inaalam kung kumusta ba dito. Basta marami pong tanong, hindi ko na po pwedeng isa-isahin. Okay? At eto pa, huwag niyong kakantihin yung mga PBBM vloggers. Kasi pag isa sa amin yung ginalaw nyo, tingnan nyo yung ginawa nyo kay Mima. Ginalaw nyo si Mima. Nung ginalaw nyo, nahuli kayo. May 7 pang nahuli. Wow! Lumiit yung mundo nyo. Nagkaisa ang mga vloggers para kay Mima Alicia. Kala nyo siguro, ganun-ganun lang kami. Diba? Wag kayong magkakamali. Oo. Kasi, liliit at liliit talaga yung mundo nyo. Ganun po magtrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kung panahon lang itinudik ni Digong, di walang hustisya, sasabihin na lang sa'yo, nanlaban kasi. Diba? Ganun, diba? Nanlaban. So, alam nyo, ito pag-usapan pa natin, sa 40 days ni Mima Alicia, magcha-chopper po kami papuntang Lamay niya. Lamay, 40 days po. Chopper po yung sasakyan ng mga vloggers papunta doon.
mga vloggers po na dito po ha, kay Boss Mike Cervera. Kami po, yung Vengador po. Magcha-chopper papunta doon sa lugar ni Nima Alicia. Ayan. Ay, kasama naman. Mag-aya naman kayo. Puro kayo na lang mga tol, ah. Baka naman. Diba? Ganun po talaga. Wala tayong magagawa. Syempre, kailangan yung seguridad eh. Chopper. Diba? Para safe po. Abangan nyo po yan. Iba-vlog po namin yan. Sa 40 days po ni Nima Alicia. Saan ka pa, diba? Palakpakan po natin si Pangulong Bongbong Marcos, mga pre. Palakpakan po natin dahil yan po ay totoong nagtatrabaho sa Pilipinas, sa ating bansa, para sa mga Pilipino, no? Talagang proud po tayo sa ginagawang trabaho po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So, ayun lang naman yung aking reaksyon. Abangan nyo. Magkita-kita po tayo sa susunod na live. No? May live po ako mamaya. Abangan nyo po yan. Hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa update, tol, ah. Salamat. Alright, next topic tayo kaagad. Putragis, anak ng kamote, oo. Countdown tayo in 30 seconds ulit, mga kakapsat.